Hello, 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 hello. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Salamat po at salamat nandito kayo o sa mga manonood na replay. Simula Taransa ulit po ako. Ako lang ho muna ngayon today. At least wala yung mga apo ko. Katulad nung isang live ko, nandito lahat sila pero mukhang tahimik sila dun sa baba at kasi napagod yata sila sa sa paglalaro sa snow. So at least ginawa ko na 'to, nag-take a chance ako. Hindi talaga ito plan, gusto ko lang hong mag-live at yung makipag-usap po sa inyo. Anyway, napapaisip kasi ako lately, ilang beses sa buhay natin sinasabi ko, "Okay, tapos na ako sa chapter na 'to." Tapos biglang sasabihin ng life natin, hindi pa pala. Akala ko talaga, retirement na yung finally pahinga ko, parang okay, tapos na yung hustle season. Tapos na, salamat, at least makakapahinga na ako, enjoy at least enjoy naman ako sa trabaho, sa dating trabaho ko, lahat ng mga tinrabahuhan ko. Pero you know what I mean, the retirement season. Tapos biglang nag-iba lahat, financially, emotionally, and everything. Bumalik ako sa part-time nursing after few months. Tumutulong kami also sa pag-alaga ng mga apo namin, kaming dalawa ng asawa ko. Kasi si Ayan, ah, nag-retire din ho siya after mga few months after na nag-retire ako. Siguro nainggit. At ako'y nag-retire pero sa akin naman ng mga apo ko. Pero nung nag-retire siya, gusto niyang bumalik. So bumalik siya sa pagtatrabaho. Parang imbes na pahinga, when it comes to that, parang imbes na pahinga, nag-rebuild ulit kami. Nagre-rebuild. At hindi naman siya dramatic, tahimik lang, pero nakaka-humble. May days na strong ako, may days na napapasabi ko, grabe naman, hindi ko in-expect na ganito pala. At baka ikaw din, ganyan ngayon. I mean, yung na hindi ko na-expect na ganito pala, hindi lang sa pag-retire, kung hindi dun sa mga nangyari sa buhay ko, sa buhay namin, financially, emotionally, lahat-lahat. At kung ano man po ang nararamdaman nyo na nakakaiba sa pinanggalingan ko or naging experience ko, pero iba pa rin ang na-expect nyo na hindi nangyari. Ang ina-expect nyo na hindi nangyari. Akala mo, by this age, settled ka na dun sa mga, sa mga katulad ko, kaedad ko, nag-retire na, mas kampante, akala mo mas kampante, mas secure, mas sure, tapos heto ka, nag-a-adjust ulit. I think, some people can speak about that. Kung ikaw yan, gusto ko lang sabihin, hindi ibig sabihin non-failed ka. Ibig sabihin lang, tuloy pa yung story mo. Okay? At least ako, ang dami kong ginagawa dito sa bahay. I mean, sa ginagawa ko dito, hindi naman sa pag-alaga ng mga bata, ganyan, tsaka sa pagtatrabaho ko, at least yung ko, gumagana pa rin yung utak. Minsan yung detour, yun pala yung mismong path. Isa sa mga natutunan ko lately, hindi kailangan madaliin lahat. Pwede kang mag-rebuild slowly, which we're doing now. Pwede kang magsimula ulit ng dahan-dahan. At nakikita ko naman ang diferensya. Na hindi masyadong katulad ng dati, 2, 3 trabaho ko. Pero ngayon, at least nakikita ko na kahit na
part-time nursing lang, tapos dito sa ginagawa kong business na 'to, at saka, pag-aalaga sa mga bata, nakikita ko. Hindi lang naman ho sa pera 'yan, 'di ba? Puwede kang magbago ng isip kung ano talaga ang gusto mo. At puwede ka pa ring mangarap. Kahit na sa edad ko, puwede ka pa ring mangarap kahit akala mo tapos na yung season na yun. Hindi, itong ginagawa ko na 'to, hindi ito live para magbenta. Gusto ko lang maging honest kung nasaan ako ngayon, at baka makakatulong ako sa iba, sa mga nagiging experience ko. At kung meron ho kayong tanong, just ask me. Truthfully, malalaman nyo ang tungkol sa akin, o baka kung ano po ang na-experience nyo, nandito po ako. Pero kung ikaw ay ayun nga, katulad no, nasa similar place, nag-iisip, nagre-reflect, medyo lost, pero hopeful, open lang po ang inbox ko. Okay? Because that's how I was, and that's how I've been doing, and I'm happy that I'm doing this now. And makikita nyo naman ho sa pagsasalita ko, at saka sa mga post ko, sa mga ano ko, at saka huwag nyo hong kalimutan ang si God, si Lord, sa lahat ng ginagawa nyo. Okay? So, minsan hindi malaking desisyon ang kailangan. Usap lang. Kaya nga kung gusto nyo makipag-usap, open po ako. DM nyo po ako. Or kung friends ko na kayo sa Messenger, you wanna talk, you wanna call, just call me. Walang pressure, totoong kwento lang, totoong tao, sabay-sabay, nag-figure out ng buhay. Pero syempre, kung gusto niyong makisama sa akin sa business ko, okay din po. So, nasa sa inyo po yun. But, if you don't want to, don't have to, just talk to me or what, baka makatulong ako. Okay? Hindi ho ako, I'm not an expert, pero sa ginagawa ko ho na lahat ng mga naging experience ko, baka ho, malay nyo, kailangan nyo lang ng taong may kausap, nandito po ako. Okay? So, at least wala yung mga apo ko. Kaya ho ako nagkaroon ng chance na mag-live ngayon. Sabi ko, naku, gawin ko na kahit na medyo maaga. It's 6:21 in the evening. Kahit maaga, sabi ko, dahil baka mamaya papanik na naman yan. Hindi na naman ako, hindi ko alam kung anong napag-usapan ko nung live. Hindi ko na nga ho, kasi hindi ko naman nare-replay. Tinitingnan ko lang ho ang mga comments at So, yun lang po, at sana po ay meron po kayong nakita sa sinabi ko, or baka kung gusto niyo lang makipag-usap, kaya sabi ko na sa inyo, paano na ako, para na akong sirang plaka, sasabihin na naman ng mga anak ko, okay, sinabi mo na yan, mama. At sige po, hanggang doon lang po ako, at inbox nyo lang po ako. Siyempre, kailangan ko pong magano ng business ko, nandiyan naman po sa harapan nyo ang website ko. So, kung gusto nyo lang po, kung interesado kayo, or baka ano bang ginagawa niya, at least makita nyo lang po, at libre naman yung webinar. So, sinabi ko, walang kwan, hindi naman ako nagbebenta, pero sige na po. Hanggang doon lang po ako, at Kapampangan ng iniisip ko. Sabi ko, maya po bengi kayo. Magandang hapon, tanghali, gabi sa inyo pong lahat. Bye-bye!